Good afternoon mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga Tebulats. Nag-harvest kami ngayon ng worms for delivery to sa konti lang naman, no, for delivery sa Cubao. At makikita natin mga ka-Wormville Philippines, ito yung isang uri ng planaria, natural hunter ito ng bulate mga ka-Wormville Philippines. Nay, nakakailan ka na dito na planaria? Ilan na ito? Pampito na daw ito. So ibig sabihin mga ka-Wormville Philippines. At kailangan na natin itong tanggalin talaga. So importante yung aeration. At makikita nyo kung ano na ginawa niya. Na ibaba mo nga dyan. Anong ginagawa ng planaria. So ito na yung ginawa niya dyan. No? So putol yung bulate. Sinisip-sip niya. Kinakain niya yan. No? So at makita mo yan. Oh, maliit na yan. Oh. Ayan mga ka-Wormville Philippines. So yan yung isang uri ng planaria, no? Pero hindi ito yung hammerhead na planaria. Yan mga ka-Wormville Philippines. And to eradicate at patayin yan, no? Meron tayong suka. Yan, so ilalagay na Nanay Linda yan sa suka para madedo na. So hindi po pwede silang dumami. So kaya importante mga ka-Wormville Philippines, ine-aerate nyo ang inyong worm bed kasi baka siya ay infested na ng planaria. And ito kasing area namin ay masyadong humid, then lagi itong nababasa at malamig dito, kaya komportable din dito ang mga natural na mga uri ng iba't ibang gumagapang, tumatalon yan, basta maraming klaseng uri ng hayop, insekto at iba pa. Kaya kita na naman ako ni Meli sabi. Yeah, importante po ay makita po natin yan mga ka-Wormville Philippines. Kasi kung hindi ay mauubos po ang ating mga bulate. So si Nanay Linda po ay kanina pa po ito nag-harvest. Ayan yung kanya natapos na. At lampas lang ito ng kalahati. I think makakaano na siya, makaka 10 kilo dito. Kasi yun yung order sa amin tomorrow. At meron pa siya dito actually. Naghahalo tayo ngayon. So piniprepare namin. Ito yung kanyang na-harvest kanina mga ka-Wormville Philippines. At yan yan. Matataba ang worms na harvest, no? Giyon. So takluban muna natin ng konti kasi hindi pa naman siya titimbangin mamaya pa. At tayo ay tingin muna dito kay Nanay Linda. Oh, marami nga po Nanay dyan putol-putol kasi nga gawa din po sa gabi ng palaka. So nung isa araw bago ako umalis may mga palaka po dyan. Siyempre yung palaka pagtalon nakakain lang siya ng kalahati o di yung kalahati nakabaon. Yan. Naipatong mo na doon. Wag, lalabas yun. Ay okay sige. Ay dinit gawa na magpapakain sila maya maya. Dadating pa si RJ. Yan. Oo nga. Masyadong mataba yata ang bulate na yan. Kaya mo na yan. Diyan yung nalaglagay. Diyan na yung na-harvest ni Nanay Linda. So maya maya akala ko marami na to. Maraming lupa. Tapusin niya ito. So marami pang lupa. Ano pa namin ito? Pipilian pa namin. Aray ko. Ano kaya yung kumagat sa akin? Yan, marami na ito mga Wormville Philippines. So, ang dami nyo, no? So maya maya natin yan papakailman. Titingnan muna natin kung may mga may linta o kaya may planaria pa dito. Actually meron din ditong slugs, no? Saka mga snails. Malalaki snails dito. Saka yung mga slugs din. Minsan makakakita ko dito mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga Tebulats ng malalaking slugs na kaya
ano na yun, busog-lusog na sila sa mga bulate. So yan, importante mga Wormville Philippines, pag ganitong naulan, kailangan nyo talagang bisitahin ang inyong mga worm bed dahil sa mga leeches, planarian, no, lalo na yung hammerhead, yung sa akin yung pointed, no, talagang ano yun, and then meron pang isa meron pa pong isa yan, and tapeworm yan. So yan po yung mga kalimitan ma-encounter nyo doon sa inyong mga worm bed kung hindi kayo maintain ng nag-aerate or nagfa-follow ng proper maintenance ng inyong worm bed. Kaya importante yan ha mga worm bed Philippines, kasi baka makita mo maganda ang pagkain mo, no, tapos biglang ay wala ka na palang bulate, nako, di pagkain natin. ano na lang yun, compost na lang ang natira sa inyo mga Wormville Philippines. Sayang naman po yung bulate, mahal-mahal ngayon ng bulate, no, kasi tag-ulan, mahirap magparami ng bulate kasi sa sourcing ng ating mga substrate materials and mobility. Tapos yung iba naman binabaha yung ibang area sa Pilipinas, kaya yung supply ng worms ay masyadong konti, tapos ang taas ng demand, so mataas po yung halaga ng worm. Kaya po importante po natin na alagaan yung ating mga bulate mga Wormville Philippines. Dito naman mga Wormville Philippines, kahit bumaha dito, yan, dito sila aakyat. Aakyat sila dyan kasi naglagay na kami dyan ng pakain dyan. Ayun, yan. So may putla na naman na bulate, yan, natikman na naman yan ng ano. Yan, so ganyan yung mga nangyari pag natikman ng planarian, mga ka-Wormville Philippines. Kaya importante na tingnan nyo yung sumisipsip sa inyong mga bulate. Ingatan nyo yung inyong mga bulate ha mga ka-Wormville Philippines, at baka masipsip, no. Pag senior citizen na nakasipsip nyan, ewan ko na. Joke lang po yun, no? Senior citizen na planarian mga ka-Wormville Philippines ang ibig kong sabihin. Yun o mga Wormville Philippines, nakita mo ba yan? Wala pa ng pagkain, so kailangan itong lagyan ng pagkain. Yan, yun namang kabilado niyan, lalagyan ngayon. So pakakain din yung area na yan. Yan, bilis nanay Linda mag-harvest eh. So daw po sa nagtatanong magkano yung cost ng harvesting, yan po ay 25 pesos per kilo ang bayad po natin sa kada harvest. So kung si Nanay Linda po ay sa loob po ng nag-start po siya ng alas 10 ng umaga. Ilan po? 11. Ay 11 pala siya nag-start. So ngayon po ay pa lang, alas 2, kaya matatapos na agad siya. Malapit na siyang kumota sa kanyang 10 kilong bulate. Well, usually naman, ang bilis po talaga Nanay Linda maka-harvest. Nakaka-harvest nga po yan ng 50 kilo. Grabe po yung mag-harvest mga ka-Wormville Philippines. Pero pag marami po talaga laman ng worm beds, mga Wormville Philippines, dinadakot-dakot na lang po talaga yung bulate na yan. Kaya lang po ay may nangyari po kami sa amin last I think April and June, no. Kamero kami ng na-deplete kami ng konti sa aming mga bulate dahil sobrang init. At the same time, may naipakain kami na hindi naman dapat ipakain, no, dahil hindi namin alam na meron pala antibiotic and dewormer yung nabili namin na pakain sa mga worms. Kaya almost depleted yung aming stocks noong mga buwan na yon. Kaya see to it ng inyo pong mga ipapakain sa inyong mga worms ay safe, no? At alam nyo yung na walang halong chemical para ang mga bulati ay safe na kainin po yan. Well mga Wormville Philippines, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Huwag po kayong magsasawang makinig sa aking mga kwentong kabulatihan para tayo po ay umunlad
God bless po, ingat po dahil patuloy pong umuulan. Salamat and God bless us all.